Hello everybody, next problem po tayo. So, dito naman po, accept or reject a special order. So, paano po yung mga ganyang scenario? Special order, may lumapit sa atin. May pinapakiusap na ganitong unit sana, tas siguro minsan may konting specifications na dagdag, medyo may konting pasadya, pwedeng wala din. O di po kaya special order kasi medyo marami naman yung kukunin ko sa'yo, baka pwede bawasan natin yung selling price. Yung mga ganong scenario. Ang pinag-iisipan po kasi ng managers natin, meron po tayong normal operations. So, tatanggapin ba natin or i-reject yung special order? And what is the effect in profit if we accept the special order or if we just simply reject the order? No? Ganun po siya. And basically, what is the effect in profit ultimately if we accept the order? Kasi if you reject it, dire-diretso lang eh, 'di ba? Normal operations ka lang. So for our problem here, so we have three scenarios from this problem. So Haniel Company expects the following results without considering the changes described below. Actually, ito yung below na yon, yung A, B, and C. Changes described beside the problem. So we have here product A, product B, and the total. And then, the usual lang naman din, ito po ay variable costing income statement. So you have your sales there, you have your variable cost, contribution margin, and your fixed cost which is avoidable and unavoidable. Now, the unavoidable costs are allocated based on the unit sales of 1,000 units for A and 2,000 units for B. Ito po ngayon yung special scenario. An exporter has offered 80 cents per unit. Ibig sabihin yan, yung hinihingi niya sa yung selling price for 200 units of product A. So, yun yung special scenario na pag-iisipan natin. May lumapit sa'yo. O-order ako, garantisado 200 units. Pero dahil bulk order naman, baka pwede special price ako 80 cents isa. Okay? So ngayon, ano po yung mga kino-consider natin kapag mga ganitong uri ng problem? Siyempre, dahil special order po ito, may normal operations ka. Ngayon, yung normal operations mo, ang tanong, may excess capacity ka ba to accept the 200 extra units of product A to accommodate the special order? What if wala kang excess capacity? Will you sacrifice some units of your operations in order for you just to answer the special order? And what is the effect on profit if you will be doing that action? Diba? Yun yung mga kailangan nating i-consider. Kasi may normal operations ka, and on top of that, kung tatanggapin mo yung special order, ang tanong, meron ka bang excess capacity para tanggapin yun? Or sacrifice ka ng ibang number of units for your normal operations just to accommodate this one. Okay, so we have here three scenarios, and then let's check kung anong magiging pangyayari. So for the first scenario, find the change in income if Daniel accepts the order, in-accept, assuming no loss of regular sales. Ibig sabihin ng no loss of regular sales, kung ano tong nangyayari ngayon, hindi yan apektado. Hindi yan apektado. So, kung hindi yan apektado, di kung ano lang yung kikitain mo sa special order, wala tayong problema. Yung mismong contribution margin nung special order mo, yun na yun. Okay? So, paano gagawin natin? Ang hinihingi sa yung special price ng special order ay 80 cents per unit. So, lalagay ko dito yung special mong selling price na 80 cents per unit. Wag mong kakalimutan na kung ipoproduce mo dong 200 units na ito para dun sa special order, may variable cost ka, di ba? So, magkano kaya yung variable cost? Kukumputin natin ngayon. 1,000 units ang nire-represent ni product A dito sa income statement na ito. So, 1,000 divided by 1,000 units, this is $1 selling price. 400 divided by 1,000 units, this is 40 cents of variable cost. 600 divided by 1,000, this is 60 cents. Okay? Pwede nyo nang unahin yung mga ganyang computation para dire-diretso na kayo sa problem. So, nalaman natin that our variable cost is 40 cents. So, minus 40 cents. So, ito ay 40 cents ng CM ng special order. Ilan ba ang ino-order sa'yo?
200. O, multiply mo lang doon. So, what we have here is 40 cents ng CM for the special order. Mukhang 80. Teka, special order. Ayan. Times 200 units of the special order, your additional income for that is 80. Okay? So, the change in income, if you accept the order, is just simply the CM of the special order, 80. And why is it only the CM of the special order? It's because wala pong mababago dun sa ating actual operations dahil lang sinabi, no loss of regular sales. Okay, so for number 1, your answer, or for scenario A, your answer is $80. For letter B, if the special order is accepted, they will lose some sales. They will lose some sales at a regular price. Determine the number of units they could lose before the order becomes unprofitable. Okay, ang tinatanong naman sa atin ngayon ay ganitong senaryo. Kapatid, kapag ka-inaccept natin yung 200 units ng special order, may magagalaw dito. Oo. Pasensya na, wala tayong excess capacity eh. No? So, paano kayang gagawin natin? Ang tinatanong sa inyo, hanggang ilang units kaya yung pwede mong i-sacrifice kay product A para matanggap itong 200 units na ito na walang nagbabago sa operations mo in terms of the income and hindi ka magiging unprofitable or the order itself doesn't become unprofitable for you. The special order doesn't give you anything na hindi magiging beneficial sa'yo. Na-compute na natin na ang CM natin, pag in-accept natin ang special order na ito, ay $80. Ano po ang significance ng $80 na ito? Sabi natin, $80 po ang contribution margin natin kapag ka-inaccept po natin yung 200 units ng special order. Kaso, yung scenario B natin, may isa-sacrifice kay sa normal operations. So, ang gusto nating mangyari, parang ganito. Ayaw nating magkaroon ng unprofitability dyan sa pangyayaring yan. Ayaw natin mabago ito pag inaccept natin yung special order. Pero, on the inside kasi, may magbabago sa unit sales nito eh. So, sige, ang mindset natin, tanggapin natin yung 200 units. Sige. Pero yung kikitain mo dyan sa 200 units, dapat pag sinalpak natin dito, walang magbabago dyan. Okay? Kumbaga, ang dating, pag tinanggap natin yung 200 units mo na yan, na $80 kamo ang iaambag sa atin, siya ang ipangtatapal natin sa mawawala sa sales ng product A na isa-sacrifice mo. So, ganito gagawin mo. Dahil $80 ang ipangtatapal natin sa anything na mawawala sa normal operations, ang magiging comparison natin, CM ng normal operations. So, ang iisipin natin, parang ganito ngayon ang mindset. Okay, may mawawala ako na normal operations dito. Yung normal units ko dito, pag tinanggap ko yung 200 units, kasasabi ko lang, dapat ito ang ipangtatapal mo doon. So, kung ito ang pangtatapal mo doon, ang mindset mo ngayon, okay, ikaw na ngayon mismo ang dapat na CM ng mawawala kong number of units kay A. Kaso, yun nga tinatanong natin. O, di, hanggang ilang units nga para walang magbabago kahit tanggapin natin itong 200 units na yun. So, ang gagawin mo, i-divide mo siya sa CM ng normal operations. Ano yung CM ng normal operations mo? $1 na sales at 40 cents na variable cost. Which is, kita nyo naman yan na yun, 60 cents. So, 60 cents po ito, yung CM ng normal operations. Kasi ang gusto natin mangyari, yung 80 na kikitain natin pag tinanggap yung special order, siya ngayon ang magko-cover ng mawawala dun sa regular sales mo. So, dapat siya yung mag-a-act na magko-cover ng normal mong contribution margin ng original operations. Si $80 dapat ang magko-cover nun. Okay? I hope that makes that clear. So, 80 divided by 0.6, ang lalabas ay 133 units. Ibig sabihin, dapat 133 units ang dapat mong isacrifice dito pag kinuha mo tong 200 units.
Sir, bakit mas malaki? 133 units yung isa-sacrifice natin. Ipapalit mo 200. Bakit ganun? Anong nangyari? Hindi ko maintindihan. Tignan nyo mabuti. Ang sabi ng problem na na-compute natin, okay, pwedeng mawala 133 units pag tinanggap ko tong 200 units na special order. Tandaan po ninyo na ang special order mo, mas mababa ang selling price. Okay? So, mas konti yung number ng units na okay lang na mawala kasi mas mahal naman siya. Mas mahal siya eh. $1 siya isa eh. Yung special order mo, $80. 80 cents lang. No? So, mas malaki to. Tapos ito naman, mas maliit. Kasi $1 siya isa. Okay? So, parang ang mangyayari ay sa operations mo, kung susundin mo tong scenario B, no? 133 units yung pwede mong mawalang units, pero dyan sa 133 units na $1 isa, ang ipapalit mo dapat yung special order na 200 units na 0.8 isa. Yun ang interpretation natin doon. Okay? I hope that makes that clear. Letter C tayo. The managers believe that they will lose 80 units. Ito na, meron ng detalye. O pag tinanggap natin yung special order, we will be losing 80 units. At regular price if they accept the order. Calculate the price they must charge for the special order to increase income by $50. Dalawang bagay, dalawang requirement. Dapat makover natin yung mawawalang 80 units ng regular sales pag tinanggap yung special order, at dapat pag tinanggap natin yung special order na yan, for this period, yung mismong income natin from 600 magiging 650. Dapat mag-50. Ngayon, kung maglo-long method ka, ang hirap naman. Bakit? Magko-compute ka ngayon ng 200 units at 80 cents per unit and then yung CM niya. Tapos, 80 units yung mawawala, di ba? 1,000 units yung normal sales mo kay A. So, 1,000 minus 80, 920 units at normal operations plus CB pa. Para lang ma-check mo kung magsi-650 ito. Parang ang gulo. Kaya ang purpose po ng differential cost analysis, hindi ka na dadaan sa ganung full analysis. Pwedeng ganito na lang yung gagawin mo. Okay? So, if the managers believe that way, na 80 units ang mawawala, and they require you 50, these are the things that we need to cover. So first, if they will lose 80 units at regular price, magkakaroon po tayo ng contribution margin lost on regular sales. Magkano yan? CM lost on regular sales. 80 units times, eto yun. CM na mawawala on regular sales, 60 cents. Magkano yan? 80 units na mawawala, 60 cents ang CM per unit, so 48. Ano pa yung isang dapat nating makover sa pangyayaring ito? Ito, increase in income by 50. So, dapat additional income. Dapat 50. So, anong tawag mo dito? CM requirement for the special order. Kasi, ang special order mo, siya ang kinoconsider mo, di ba? So, yung special order mo, dapat makover itong mawawalang CM ng 80 units at yung increase in income na 50 na gustong mangyari ng management. Pareho yan ang dapat makover nung 200 units mong special order. Okay? So, 48 plus 50, 98 ka ngayon. Okay? Magkano ngayon yung CM per unit niyan? I-divide ko ngayon sa 200 units. Ito yung CM per unit requirement of the special order. So, 98 divided by 200, that is 49 cents. CM pa lang yan. CM requirement. Ang nakuha natin, CM. Ang hinihingi sa inyo ay how much should be the price that they would charge for this special order to cover this two. CM requirement pa lang yan. Meron ka pang gastos ng variable cost na 40 cents. Pag pinroduce mo,
yung 200 units na special order. So, variable cost per unit of product A, which is 40 cents. So, dapat selling price of the special order is 89 cents. Kung mapapansin nyo, hindi natin ginalaw ito. Yung mga fixed cost. Bakit? Whether you accept or reject the special order, those fixed costs will stay. Sir, ba't di natin ginalaw any information about B? Kasi whether you accept or reject a special order, ang apektado lang na product line ay CA. Okay? So, ito po ang ating sagot for this problem. Maraming salamat po, and then next video po tayo. Thank you.